Samantala, updates sa epekto ng Bagyong Maymay at Habagat ating tatalakayin kasama si Sir Diego Mariano, Information Officer mula sa Office of Civil Defense. Sir Diego, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Sir Diego. Yes po, magandang tanghali po at magandang tanghali din po sa ating mga kababayan. Yes, magandang tanghali po and thanks for joining us. Ano na po ang pinakahuling assessment natin, Sir Diego, ng Office of Civil Defense sa naging epekto po ng Bagyong Maymay at Habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa? Anong mga rehiyon po o lalawigan ang pinaka-apektado at tinututukan ninyo sa ngayon? Opo, no, as of latest report po natin na this morning, ang itong nagdaang bagyong Luis, Maymay at Habagat ay kasamaang palad po ay nag-iwan po ng 4 po na patay at isang injured. Dalawa po dyan sa 4 po ay sa Trinidad Benguet na due to landslide po at dalawa naman po ay sa Rodriguez Rizal na due to rockslide naman po. Yung isang injured naman po ay kasama po sa insidente sa La Trinidad Benguet po. Then sa mga affected na population po natin, meron po tayong 39,000 na mahigit na pamilya po or katumbas po niyan nasa almost 133 na katao po ang ating mga naapektuhang kababayan. Sa numero pong iyan, nasa 2,000 pamilya po ang nasa loob po ng mga evacuation centers or katumbas po niyan ay nasa mahigit 6,000 katao po ang nasa loob po ng ating mga evacuation centers po natin. Opo, Sir, meron po ba tayong balita? Kamusta po yung pakikipag-ugnayan ng OCD sa mga LGU at iba pang ahensya upang mapabilis ang rescue, relief at recovery operation, sir? Opo, no, tuloy-tuloy naman po ang coordination po ng OCD bilang executive arm ng NDRMC sa ating mga LGUs na apektado at sa mga katuwang po natin na ahensya sa NDRMC. Lalong-lalo na po ang DSWD na siya pong pangunahing ahensya nagbibigay tulong sa ating mga kababayan na nandito po, lalo po nasa ating mga evacuation centers. No? So, ngayon nga po, meron na po tayo almost 3,600,000 worth of assistance ang naibibigay na po natin sa mga naapektuhan nating kababayan. Okay. At sa mga lugar po na patuloy pa rin nakararanas ng malalakas na pag-ulan dahil nga po dito sa Habagat, ano po ang inyong paalala sa mga residente, lalo na sa mga nasa flood-prone at landslide-prone areas? Opo, no, ang paalala lamang po ng Office of Civil Defense sa ating mga kababayan, dalawang bagay lamang po, no. Ang una po is sana po ay maging cooperative po tayo, no, na once na ang ating mga LGUs o yung mga authorities po natin ay nagtawag po ng evacuations na mag-evacuate, sana po ay tayo po ay sumunod at mag-evacuate para mabawasan po natin o maiwasan po natin yung dahil po sa paglikas habang pataas na po ang tubig baha. Pangalawa naman po is sana tayo po ay maging informative. Maging maalam po tayo sa ating kapaligiran. Una po, alamin po natin ano yung mga hazard na meron po sa ating kapaligiran kung ito po ba ay bahain o malapit po sa fault line. From then po, malalaman na po natin kung anong klaseng aksyon ang gagawin natin o klaseng preparasyon ang gagawin po natin. Dahil ang kailangan po natin is tayo po ay maging maalam. Once na tayo po ay maging maalam, tayo po ay kalmado, na once po tayo ay kalmado, magiging alam na po natin ang gagawin natin at magiging ligtas po tayo sa anumang sakuna na maaaring mangyari po. Sir, kumustahin din namin yung mga access roads, yung mga major thoroughfares na naisara po dahil nga po dito sa mga landslide. Kumusta po ang kondisyon nito at yung mga clearing operations ng DPWH together with your agency po? Opo, no, yung sa ating mga landslide incidents, nandiyan naman po yung ating DPWH together with the LGUs na patuloy po na nag-clearing para mas mapadali pong dumaan yung ating mga assistance sa ating mga kababayan na nangangailangan. Sir Diego? Opo? Yes po. Ayan po, yes po. Sir, naputol lang po ng bahagya yung sinabi nyo. Paulit na lang po nung sagot po ninyo. Okay. Ayun nga po, no, ang clearing operations naman po isa patuloy naman po, no, especially sa mga areas na meron pong nagkaroon ng landslide incidents. Nandiyan naman po ang ating DPWH, ang mga local government po natin. So nandiyan po sila para patuloy na mag-clear at makarating po yung mga
assistance sa ating mga kababayan, pati yung mga relief items, yung mga non-food items is patuloy po makadahan dahil nga po is na-clear or kini-clear na po ng ating mga kasama po sa pamahalaan. At speaking of mga relief items, Sir Diego, sa inyong monitoring, sapat naman po ba ang mga naka-preposition na relief goods, kagamitan, at ang mga emergency responders na rin sakaling lumala pa ang sama ng panahon? Parang di pa yata tumitigil yung ulan sa mga susunod po na araw, sir. Opo, I don't have the current numbers lang po right now, pero sapat naman po yung mga food items, non-food items, yung mga hygiene kits and sleeping kits is sapat naman po, no, dahil especially po sa mga pinamimigay po ng DSWD na assistance is marami po sila naka-stockpile sa kanilang mga regional yung mga warehouses po nila, no. And gayon din po sa Office of Civil Defense, meron din po kaming mga naka-stockpile din po sa mga warehouses po namin na enough naman po sa mga succeeding pa po na mga bagyo na darating po. Okay. Sir Diego, linawin lang po natin na dahil meron tayong mga kababayan na mas pinipili pa rin bumalik dun sa kanilang mga tahanan kahit na ito ay landslide-prone areas dahil nga po nandun yung kanilang mga kabuhayan. Pero katulad po nito na nakararanas nga ng sama ng panahon at gumuguho yung lupa na kanilang tinitirhan, paano po yung coordination ninyo sa LGU para at least matulungan sila sa relocation at makahanap na mas ligtas sa tirahan? Opo, no, ang pangunahing talagang may nakatoa or responsibilidad po sa pagtulong sa ating mga kababayan pagdating po sa mga nakatira sa landslide-prone areas is yung ating LGUs po, no. So yung ating mga LGUs naman po is tinitingnan po talaga sino yung mga kababayan natin na nakatira or kasulukuyang nandun po sa mga landslide-prone areas at sila naman po is yung tinutulungan na makahanap ng malilipatan kung sakaling wala pang kakayahan yung ating mga kababayan na lumipat. Dahil minsan nga po, mas nauna pa silang nandoon kaysa magkaroon ng pag-aaral na landslide prone area po wala, no? So, nandiyan naman po ang ating LGUs, ang ating DSUD na nagbigay tulong po, no, sa mga kababayan po natin na kailangang i-relocate. Alright, on that note, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan upang manatiling ligtas at handa habang patuloy na nararanasan ng Bagyong Maymay at Habagat. Opo, no, ang mensahe lamang po ng Office of Civil Defense at ng NDRMC na gaya nga po na nasabi ko po kanina, maging cooperative lamang po tayo, no, para tayo po ay maging ligtas dahil para hindi na po kailangan lumikas kung kailan na tumataas na po yung baha, no? Then pangalawa po is maging maalam po tayo sa ating kapaligiran dahil sabi nga po ng Office of Civil Defense is panatag ang may alam. Once na may alam po tayo, tayo po ay magiging ligtas dahil alam natin kung anong dapat gawin at anong dapat gawin kung anong merong hazard sa ating kapaligiran. So yun lamang po mula po sa Office of Civil Defense, tayo po ay sana maging cooperative at maging informative lamang po. Ayun na nga, panatag ang may alam. Maraming salamat po sa inyong kaalaman, Sir Diego Mariano, Information Officer mula sa Office of Civil Defense. Thank you, sir. Salamat po.